pumili ng Temperance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang blessing na parating sa inyo. Na-feel ko blessing in disguise. Okay, I have a feeling na makakawala ka sa relationship that is toxic. At matutuwa ka sa inyong buhay. Siguro sa umpisa guys, mahihirapan ka. But at sa huli matatanggap mo. Kasi mapapansin mo na blessing siya. Honestly, na nawala ka sa toxic relationship. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing toxic trait. At saka na-feel ko rin masakit sa throat yung vibe. Parang bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makalaya away from a karmic relationship. Na-sense ko rin ahas sa paligid. Okay? So siguro may nagbablock din ng throat or pwede na rin na parang nag-i-stop sa'yo na magsalita. Feeling ko kasi binubuli ka or parang kang na-brainwash na magsalita, wag magsumbong sa police or so forth. Actually, masakit sa ulo yung vibe. Marahil dahil maraming kang iniisip. As you can see here. Siguro marami kang desire na gawin sa mundo. Pero hindi mo magawa because you are stuck. Okay? Yun yung problema mo. Na-stuck ka with the wrong person dahil can be kasal kayo or, nag-live-in kayo. But yet, whomever this is, parang siyang bossy. Parang inisip niya na dapat siya lang sinusunod mo and so. Okay, kaya yun nga nangyayari is, hindi ka na nakapag-go sa mga bagay na gusto mo sanang gawin. Dahil hadlang siya sa iyong kaligayahan. Honestly speaking. So, anyway, kaya mo to na-encounter rin kasi baka isa ka sa mga tao na pinili ng Diyos na may gawin for this world. Can be one of them is to express your story once that you get away from this toxic relationship. At saka para maka-earn ka na rin ng money. Kasi I feel like meron ka mission work sa mundo at hindi mo yun magagawa if you're dealing with this wrong person here. Kasi first of all, pinipigilan ka niyang gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. At marahil, ikaw ay madasalin. As you can see here, malapit sa Panginoon, kaya isa ka sa pinili para may gawin sa mundong ito. And this is actually good, this one. Kasi kung ano man ang mission mo, may kinalaman siya sa pera or this is something that will provide for you money. At ito yung something that will definitely grow yung iyong calling. Okay, so yung nakakalungkot kasi hindi mo yun magawa sa ngayon. Kaya bibigyan ka ng opportunity ng Panginoon na makalaya para magkaroon ka na ng peace at para mag-go after mo yung mga bagay na talagang dinedesire mo at makita mo na rin yung iyong worth. Kasi baka nangyari dito is, dahil nga sa may tao na para nagpamanipulate ang inyong mind, nagpa-mind conditioning at so forth. Hindi mo na alam yung iyong worth. Hindi mo na kilala yung iyong sarili. Kasi marahil yung tao na yan, may mga nababanggit siyang salita na hindi niya dapat sabihin sa'yo dahil masasaktan ka at hindi mo makikita yung iyong worth, which is sad. So, next that we have is this one. So, yung mangyayari is magkakaroon ng conflict
or away, as you can see here. And with regards to this one, so I have a feeling na kung sino man yung toxic mong tao, hindi mo yan deserve. Kasi you have an idea what kind of person you are, how you treat others. Since hindi ka tinatrato ng maayos ang taong yan, na masama, gusto sana sabihin sa'yo ng Panginoon, you're worth of loving, of being cared of. At somebody na matatreasure ka or matacherish din yung inyong beauty. Kasi baka nangyari dito is kung sino man yung masamang tao na yan, baka naman nag-fade yung inyong beauty. Hindi na okay yung pagtrato niya sa inyo since then. That can be, saan ka lang niya trato ng maayos, so nandun pa si beauty. Okay, I feel na naiyak ka dahil doon. Kasi you never thought na this will happen, as you can see. Siguro, kala mo na forever siyang caring sa'yo, pero nung lumipas na yung panahon, iba na yung pag-uugali niya, baka pinakita na niya sa'yo kung ano yung tunay niyang pag-uugali. So, that's why we have this temperance card. Actually, marami symbolism yung meron dito kasi nakita natin ay may mountains. So, sometimes yung mountains na yan, representation yan ng mga pagsubok sa ating buhay. Honestly, at yung cold weather can be, this is with regards to your surroundings, okay? So, I think na, isa sa blessing ng Panginoon for you, that despite of this coldness, yung mga stress na nangyayari sa inyo, you will go smoothly. Okay, you will not completely lose yourself kasi I'm sensing na parang ginagawa ng Panginoon is parang ginaguide kanya, parang unti-unti kang lumalayo dito sa place where there is sadness. Okay, kasi ayaw ng Panginoon na ma-stuck ka dyan forever kasi hindi mo magagampanan yung mission mo kapag nandoon ka manatili. At saka gusto sana ng Panginoon na ma-realize mo yung iyong worth, honestly speaking, at huwag kang basta-basta maniniwala sa sinasabi ng ibang tao sa pambubuli. Okay, kasi hindi naman lahat ng mga sinasabi nilang bully or compliments ay makatotohanan. Minsan talaga, ito yung hihila sa'yo pababa. Actually, pansinin mo na yung mga taong masasama, madalas silang gamitin yung words para i-down yung ibang tao, yung parang i-break yung confidence nila. So, doon mo rin kasi ma-observe kung sino yung mabuti at sino yung masama. Kasi, kung nasa mabuti ka, guys, hindi mo sasabihin yung masasakit na salita na yun. Hindi mo bibitawan yun kasi alam mo makakasakit. Para yung mindset ba ng mga mabubuti is that mas mainam na lang sila ay manahimik kaysa sa makasakit pa ng damdamin, okay? Pero yung mga masasama, dire-diretso sila magsalita, nambubuli sila ng walang dahilan, or so forth. At doon mo malalaman na yung person na yun talaga ay masama dahil sa kanyang pananalita. So, we have the test in reverse. So, siguro tinest ang tao na to, pero siya ay nag-failed sa test. So, you also have the apple. So, supposedly kasi, apple ka ng kanyang eye, lalo na kung ikaw yung kanyang asawa, karelasyon, or so forth. So, baka kasi nangyari dito is, naghanap siya ng iba kasi yung issue dito is about sa beauty. So, can be, nangyari dito is nag-fade yung inyong beauty at yun nga, baka naghanap na siya ng iba or hindi ka na niya favorite kasi nag-fade na yung beauty mo. So, we have this dream in either way. So, meron kang ang gustong gampanan, pero hindi mo siya ma-achieve kasi may nag-hold back sa'yo. We also have the space in reverse. So, yun nga, wala kang space to fulfill it. Dahil nga occupied din ng inyong tao. So, you have the 22, which means manifestation. Bira lang to lumabas, okay? So, you also have this one in either way.
I don't know why, pero may nasense ako na pagka-greedy with regards to your person. So maybe that's also the reason why kung bakit kilala yun ng Panginoon sa kanya. Kasi sa oras na magkaroon ka ng blessing, baka dinidrain niya yung inyong money or yung inyong abundance, at kung naman ang pinupush mo sa buhay, hindi yan nagpupush forward dahil sa ginagawa ng taong ito. So I have the use in reverse. We also have this one. So, yun nga, makakawala ka from this person. Kasi I feel yung enough is enough. So, baka yung nangyari dito is parang hindi na makaya ng Diyos yung ginagawang pang-aapi sa'yo or pang-aabuso ng taong ito. Or maybe ginagamit ka rin niya for something with the use being here. Ayaw na ng Panginoon na ginagamit ka ng taong ito. Okay, so we have this curse in reverse. So some of you could have been cursed. At isa rin sa blessing ay maaalis na yung curse ko naman yun. Once that you break free. Kasi if you're dealing with this person, so maybe some of you baka kayo nagayuma. That's why you dealt with this wrong person. Okay, and dahil nga sama-sama yung ginagawa sa inyo, yun yung magdudulot sa inyo ng magkaroon ka ng realization na hindi na maayos yung kanyang ginagawa. I'm really sorry about the noise, guys. And nayan ko lang pang may tawal ng aso and so on. So baka ganun din kasi yung pag-ugali ng inyong tao na madalas kanyang away-awayin. You know, which is sad. Parang hindi mo deserve eh. Hindi ko naman nakita dito na may ginagawa kang masama sa taong yun. Pero may nasense ako na parang may ginawa siya sa inyo. Para din siguro na mag-live kayo sa illusion or din yung masyadong mapansin yung mga masasakit niyang ginawa sa inyo. But yet, in your reading, it shows kung ano ng mga ginagawa niya sa inyo. At hindi kayo bulag about it. You could have just stayed because of this marriage life. Okay, pero whether you like it or not, yun nga, gagawa ang paraan ng Panginoon para malayo kayo sa taong ito kasi hindi na niya talaga matake yung ginagawa niya sa inyo, guys. Okay, hindi rin kasi yan healthy for your mental health. Baka naman kasi pulos negative compliment na lang yung kanya sinasabi sa inyo, kaya yun nga, hindi na yun actually nakakatulong. Hindi nyo na nakikita yung worth ninyo dahil sa masasakit niya sinasabi. I feel na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na lumigaya kasi most of the time you have been sad dealing with whomever this is. I feel like whomever that is, he or she is definitely a liar. At may pagka-deceitful vibe siya. So anyway, kaya siguro minamalas ka sa money kasi nga dinidrain ng taong ito yung iyong money. Yun nga, ginagamit ka niya sa pera, that can be as well. And, once na palayain ka ng Panginoon, hindi ka na magdadalawang isip. Kasi makakaroon ka na realization na walang patutunguhan yung connection nyo, kundi stress lang, problema, at masasakit na yung mga binibitiwan na salita sa'yo na hindi mo na kaya. Napansin ito ng Panginoon, kaya kanya gustong palayain na. Kasi hindi mo nakikita yung iyong sarili. At hindi mo alam, napaka-burden na yan sa'yo. Kasi bumaba na yung self-confidence mo eh. Dahil sa mga binibitiwan salita sa'yo, dahil sa pagtrato sa'yo. And so, hindi mo na nakita yung worth mo. Dati maganda ka, nag-fade dahil na-stress ka na, pinahirapan ka ng taong ito. So far, naganda ka, yun ang dapat mong isipin, yung nagpa-fade lang sa'yo talaga is yung stressful life with this person. Babalik naman yan sa dati. Once that you break free from
whatever this person did to you, because it's definitely a burden. Pakawalan mo actually yung mga masasamang salita na sinabi sa'yo. Kasi mag-hold back yan na makita mo sana yung iyong sarili. So, yung blessing na parating, pakakawalan ka na ng Panginoon sa taong ito para magbukas na yung pinto ng mga opportunities for you to grow, for you to see yourself, in a good way. Okay? Sa umpisa lang mahirap, pero once that you get over it, you will find joy and peace within. So anyway, that's it with regards to your reading. Hugs to every one of you, and God bless all of you.